Ayokong umpisahan to kung walang instruction dahil napakabobo ko. Lagi nangyayari to. Nandito lang ako sa loob ng bahay, walang tumatawag sa akin, pero na-miss na naman daw ako ng taga FedEx. Oh my God, masusubukan na naman yung ability ko na sumunod sa instruction kasi doon talaga ako pinaka nag-i-struggle lagi. Parang ang perfect ng combination ng modern city siya, pero hindi niya nineglect yung nature. Parang ang dami-daming step nung step number 4, pero unahin natin yung, okay, I think unahin ko na to. Success itong upuan. Cloudy today, which is nice. Plano ko mag-jogging today and makahit ng 10,000 steps at least isang beses this week kasi sobrang ang baba na ng average steps ko for this month dahil sobrang nabisi ako sa mga bagay-bagay. Kaso naka-receive kami ng last minute update na ngayon daw dadating yung in-order namin na lamesa para dito dyan sa area na yan. Maliit lang siya na lamesa kasi maliit lang rin yung space na meron na kami doon. So, hintayin ko dumating yun tapos hindi ko siya i-build today. I-receive ko lang siya. Tapos afternoon, saka ako magja-jogging sa labas and I think dadaan din ako ng Costco para bumili ng Costco chicken na paborito namin. Napakasarap nun and napakamura. Hindi dumating yung table, ang sabi nila between 9:40 a.m. to 1:40 a.m. Tapos alas 2 na, nung chinek ko yung website nila, na-update yung delivery time to end of day, which is I think around 6 p.m. today. So, imbes na naging productive ako or nakapag-Costco na ako or nakapag-jogging na ako between 9 to 1 p.m. ngayon, wala akong nagawa maghapon. And hindi rin ako pwedeng lumabas dahil feeling ko or ayoko ma-miss yung delivery kasi isang buwan nang pending yung parcel nung dining table na yun. So, I don't know. Siguro, magpo-push-ups na lang ako. Medyo matagal na rin nakapag-push up. Parang, oh my God, feeling ko na bago na natunaw na yung mga na-build ko na konting-konting Pero, okay, let's go. Siguro mga 12 lang. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14. Hindi ko alam kung ilang beses na nangyari to, pero lagi nangyayari to. Nandito lang ako sa loob ng bahay, walang tumatawag sa akin, pero na-miss na naman daw ako ng taga FedEx. So, itatry ulit nila i-deliver to bukas. That means, abangan ko na naman to dito maghapon. Anyways, ngayon, pwede na ako pumunta ng Costco, pero magagabi na. Pinag-iisipan ko kung malapit lang kasi yung Costco dito, parang 15 minutes walk lang siya. Pero kapag yun yung ginawa ko, hindi na ako makakapaglakad ng mahaba. So I think, I don't know, iikot ako sa seawall para at least makarami ako ng lakad. Depende kung uulan. So I don't know. 12 degrees daw yung temperature today, which is mainit yan, warm yan sa sitwasyon ngayon dito sa Vancouver. So I think sa seawall nga talaga ako dadaan kasi I don't know. Dito ako naglalakad ngayon sa kabilang side, opposite ng daan papuntang Costco. So I think makaka 10,000 steps talaga ako today, which is rare na this time na since lumipat kami. Actually nabisi ako nag-umpisa akong hindi makahit ng mga steps ko nung lumipat kami dito. Parang nabisi ako masyado. Nakalimutan ko na nag-adjust na nga pala ulit yung oras. So, alas 8 na yung sunset. So, pasado, mga 6:30 na and maliwanag pa rin. Hindi na umuulan. Maghapon kasi kanina umuulan. So, tama yung decision ko na maglakad today. Ang ganda ng panahon and ayun nga, hindi masyado malamig. Merong egret dun sa bato na yan. Mahina tong camera na to pagdating sa zooming. So, I don't know if kita sa camera yung egret. Ang ganda ng tubig. Okay, so far, nakaka 6,000 steps na ako. And I think nakakakalahati na tayo from the beach papuntang Costco. So, siguro papatak ng mga around 15k steps tayo today. May mga pato dito sa gilid. Sana hindi sila matakot. Takot sila lagi kapag tinatapatan ng ganito.
day. Hindi ako makaget over sa ganda ng English Bay kahit na makulimlim. Parang ang perfect ng combination ng modern city siya pero hindi niya nineglect yung nature. Oh my God, ginagawa ni Kuya doon. Tingnan nyo naman. Dito, beach, tapos konting tawid lang. Mga office buildings na. And hindi rin to sobrang malayo. Malayo yung pinag-umpisahan ko ng lakad. Pero itong area na to, hindi na to masyadong malayo sa kung saan kami nakatira. Parang siguro mga 4 na kanto na lang. Matagal ko nung nakikita tong installation na to, pero hindi ko alam kung ano siya. Alam ko indigenous symbol to. Pero I think oras na para ma-educate ako. Kay Inukshuk, ancient symbol for the Inuit culture is traditionally used as a landmark and navigational aid. Okay. Inukshuk. Let's go. Ooh, and wait. What the heck? Wait, may naglagay lang ba nito dito? No, hindi siya nilagay. As in, hindi. Okay, may naglagay lang. Akala ko tumubo yung mga halaman. Tapos namulaklak dyan. Napaka-solid na bato nito. Okay, good news, 10,000 steps na ako. Pero ang bad news, hinahanap na ni Ran yung rotisserie chicken and mga 20 minutes pa ako from Costco. Tapos another 15 minutes na lakaran bago makauwi sa bahay. Okay, papasok lang ako sa loob. Kukunin ko yung chicken and then diretso, hindi ako mag-explore ng mga kung ano-ano pang mga paninda sa loob. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag in the end, wala naman palang chicken. Wait, saan na nga ba yun nakalagay? Okay, marami. Dito pa lang nakikita ko marami. Let's go. Oh my God, kakaibang flavor nito. I think ito yung gusto kong kunin. Medyo roasted. Okay, let's go. Oh my God. And mukhang dinesign din talaga nila tong buong mga aisle dito para magkaligaw-ligaw yung mga tao. $8 lang to lahat. Isang buo na siya. Pero oh my God, ang haba ng pila. Ang dumi nito, sobra. Oh my God. Gusto kong i-build to dito sa may space pero ayoko silang tumama sa carpet kasi ang dumi nila. And finally, dumating na siya. Yun yung pinaka-good news for me. Today, dumating na siya kasi kahapon pa namin hinihintay to. And dalawang package. Kung kunin yung isa pa. So I think itong isang to, yung paa ng lamesa. And kailangan ko ng gunting. Kailangan ko lang sila i-unbox lahat. Tapos, oh my God, masusubukan na naman yung ability ko na sumunod sa instruction kasi doon talaga ako pinaka nag-i-struggle lagi. Kapal ng karton. Oh my God. Okay na ba lahat? Okay. Okay. Hindi ko sure kung hindi ganito yung na-expect ko na itsura niya. No. So ito legs lang to. Okay. Kailangan kong tingnan muna yung instruction ng mabuti para hindi ako magkamali. Okay. Tabi natin to. I think ito yung mga screws niya. Tabi natin dito. Oh my God. Mukhang napaka. Ito nga ba yan? Okay, I think ito nga yun. Kasi kailangan namin ng high. Mataas na lamesa. Didikit sa area na to. Yep. Okay. Very nice. Kailangan ko lang silang alisin sa kahon ng dahan-dahan para hindi sila magasgasan. Meron pa ba? Okay, wala na. Tabi natin. Well, mga paa lang sila. So, I think wala akong kailangang gawin dito. Next! I think nandito yung main na lamahan nitong kahon na to. Hindi ko alam kung bakit mabigat siya. Sobra. Handle with care daw. Do not drop. So, hiwain natin to. Kasi I don't think may ibang way na mabubuksan ko siya tapos facing upside. I don't think may ganong option. Okay. Okay, I think enough na yun. Huwag natin ibagsak.
Oh, yun na. Ayan. Ang ganda niya. Oh, mabigat siya. Ito lang ba? Oh, wala na ba siyang kasamang instruction? Wait. Okay. So wala na siyang kasamang ibang instruction. Okay. And I think kailangan ko siyang buuin ng paganyan. Oh wait, no. Hindi ko sure kung mabubuo ko ba siya ng, alam ko na. Ipapatong ko na lang muna siya dun sa provided na karton. Pero pati haya pa rin. Bigat. Ano ba? Gulo naman itong, Okay, ayaw niya magpaalis. Okay. Alright. Gusto ko i-check kung may separate pa na instruction dito, pero mukhang wala na. So, I think okay na tayo. Tabihin natin to. Ngayon pa lang nagre-reklamo na yung likod ko. Okay. Oh shit. Oh, sana hindi nagasgasan. Let's go. Okay. Okay. Kailangan ko lang intindihin ng konti yung manual. Okay. Labas natin lahat ng mga screws na kasama. I think pampagulo lang itong mga butas na to kasi I don't think na may ikakabit lahat dyan. Come on. Oh, fudge. Okay. Masamahin ko lang yung mga magkakapareho. Okay. Okay, so 4 na pieces lang naman pala yung... 4 na magkakaibang pieces lang sila. 1, 2, 3, 4. Okay, perfect. Okay. Unahin na natin to. I think mag-fit naman sila. Paano ko alisin to? Holy sh... Parang ang hirap niya alisin. Or hindi ba dapat siya inaalis? Wait. Turn the legs. Yeah, alisin nga dapat siya. Pero paano ko siya alisin? Okay. Napipihit siya. Okay. Tignan natin. Oh, okay. Parang feeling ko, easy mode lang rin tong setup na to. Itong lamesan pala na to, galing to sa Wayfair. Okay naman yung Wayfair. I think yung FedEx talaga yung may issues pagdating sa delivery. Okay. Lagay lang natin to, mga kailangan ko. And, okay, ito yung unang kailangan ilagay. And then ito. Feeling ko mabilis ko tong matatapos ng kulang na experience na. Kasi parang ngayon pa lang. Ang dali-dali na niya. Actually, mamaya na yan. Okay, lock natin to. Wait. I think yun lang yung mahirap na part. Parang wala masyadong space na pwedeng paggalawan. Oh, fudge. Nang hirap ikutin nito. Pero I think other than that, wala nang masyadong, huwag na natin masyado higpitan. And stable naman siya. Next. Actually, feeling ko, mas mabilis to kapag kinabit ko na silang lahat para ang gagawin ko na lang. Na pinaka-final step is yung higpitan yung screws nila. So alisin ko na lahat tong mga cover nung screws. Okay, 1. Naiinis ako na ang hirap alisin itong cover ng mga screws. Actually, yung nauna, madali silang alisin. Pero itong mga sumunod, ang titigas. Yung tanggal naman. Okay. 2. Ito na yung last. Sana hindi siya matigas. Well, matigas din siya. Hindi ko na sure kung umiikot ba. I think umikot naman. Ito na yung last na pa and I think ito na yung hindi naman siya mahirap pero nakakainis na part dito sa pagbuo so far. Kabit natin. Yes. Nice. I think ilagay ko na silang lahat dito. 2, 3. Wait, okay. So may mga sobra. Para saan yung sobra? Wait lang. Okay. Gets ko na. Okay. Walang sobra. Bobo lang ako. Tigda 2. Dapat. 2 dyan. 2 dito. 2 dyan. 2 dito. Okay. Kabit na natin tong screw nito. Higpitan natin. Wait lang. Paano ko ba higpitan yun? Okay. Think okay na yan. Ayokong higpitan ng mahigpit. Kasi bumabaon sila sa kahoy. Tapos parang nasisira yung kahoy. Dito ako nag-struggle sa mga nasa ilalim eh.
Kasi hindi, ang hirap nang iikot nitong pang-lock niya. Nakakainis. Okay. I think okay na to. Stable ba? Yes, stable. Let's go. Next. I think ipupwesto ko na sila pareho para isipin ko na lang yung paghihigpit mamaya. Actually, parang delikado. Feeling ko malalaglag sila. Feeling ko matatanggal sila. So, tiyagain na lang natin na isa-isahin. Oh, dito pala to. Higpitan natin. Yeah. Nakakainis talaga tong nasa ilalim. Oh my God. Oh, I think alam ko na yung technique. Okay. Okay na yan. Last! Let's go! Feeling ko ang dilim-dilim ng video na to dahil wala akong proper na lighting. Okay. Final moment. Okay na yan. Okay. Okay. Tingnan natin. Solid ba? Okay. Stable naman. Tayo ko lang. Nice. Okay. Hindi ko sure kung... feeling ko mas mataas siya ng konti kaysa dun sa counter table. Pero ipwesto na natin siya dun. Lipat ko lang tong camera ko konti dito. And itong lighting. Oh, namatay na naman. I think kailangan ko na talaga bumili ng bagong ring light. Alisin natin to. So, yung goal is dapat ito, pantay siya dito. Tapos ito na talaga yung gagamitin naming upuan. Okay, tingnan natin. Oh, actually, nice. Sobrang pantay siya. Nice. May sobrang konti lang ng difference. Siguro mga centimeter lang. Pero oh my God, na-extend na namin yung lamesa. Finally. Eto na parang magiging dining table namin. Kasi maliit lang talaga yung space dito. So, hindi namin kaya ng mga parang pang-apat na taong dining table. Pero, at least extension siya dito sa counter na to. So, medyo na-maximize pa rin namin yung space. And subukan ko lang so ito yung upuan, itsura ng upuan na kapares niya, which is nice. Tingnan natin. Perfect. Nice. Happy ako. Happy ako so far. Yes. And gusto ko lang ilagay na rin dito yung kapares nitong isa pang upuan. So, pwede silang ilagay na ganyan kapag hindi gagamitin. Para nakasave pa rin ng space dahil medyo ginto yung space dito sa apartment na to. And, try ko lang uli. Hindi nga lang pantay yung sahig ng kusina at saka sahig ng sala. So, medyo tabingi yung... Actually, okay lang naman. Yeah, okay lang naman. Maliit na bagay. Okay, next. I think dito ako mag-struggle sa pagbuo nitong upuan na to. Actually, isang buwan na tong box na to dito sa amin. Ang sabi kasi dun sa resibo, nung in-order namin to, 2 box daw siya. And ito daw yung box number 2. So, hinihintay namin na dumating yung box number 1 para maumpisahan to. Only to find out na isang box lang naman pala talaga siya. And kung alam namin, kasi parang kanina lang din tumawag yung nakalimutan, Wayfair din yata to. Kanina lang sila tumawag and sinabi na isang box lang daw talaga yung package. And nung isang buwan pa to dumating, sana binuo na lang namin siya nung last month pa. Kaysa naghintay kami na dumating yung box 1 na wala naman pala. So, and ito yung ergonomic chair na pang-office. Ngayon pa lang feeling ko mag-struggle na ako dahil ngayon pa lang nakikita ko na marami siyang components. So, medyo mabigat tong box na to. Hindi ko pa alam kung ano ang laman niya. And, ito yung mga screws niya. And oh my God. I think ito yung mga wheels. Mga wheels niya. Hindi ko alam kung ano to. Bubuksan natin mamaya.
Ano pa ba? Okay, hindi ko rin alam kung ano to. I think ito yung pang-adjust niya ng height. Oh my God. Ngayon pa lang alam ko na mag-struggle ako kasi ang daming mga parts. And, ano pa ba yung mga nandito? I think ito yung backrest. Oh! And I think ito na yung pinaka-final na part. Ito yung upuan kung saan sasayad yung puwet. Meron pa ba? Okay, wala akong nakikita ang instruction. Oh, wala siyang instruction? Okay, hindi ko alam kung nasa yung instruction. Pero, tabi na muna natin to dito. Oh my God. I think nasa isa sa mga box na to yung kung saan makikita yung instruction. Nasaan yung gunting ko? What the heck? Ayusin natin to. Okay. Mukhang wala rin dito yung instruction. I think ito yung parang, I think yung vertebra nung likod. Okay, hindi rin to yung instruction. Parang ayoko na. Oh my God. So, I don't know. Ayokong umpisahan to kung walang instruction dahil napakabobo ko. Oh my God, hindi ko na alam kung ano to. Okay, so, yeah, wala nga siyang instruction. Oh my God. Baka nandito, sa backrest. Okay, wala rin dito. Oh, ang ganda ng likod doon. Baka nandito sa upuan. Nandito nga sa upuan. Okay. Okay. Feeling ko magsusurvive naman ako dito. Okay. Nice. Ang ganda ng, I think ito yung upuan. Yeah, front. Okay. At least may instruction siya kung alin yung nasa front. Lagyan natin dyan. And, bibigyan ko yung sarili ko ng ilang minuto para intindihin to. Okay. Step by step ko na lang. Ayokong tingnan muna yung ibang mga steps kung hindi pa ako ready dun sa moment na yun. So, kailangan ko lang ng maalis ko to. Okay, kailangan ko tong J9. Ilan ba kailangan ko nito? I think lahat sila kailangan ko. And itong part na to, kasi dito daw, ikakabit yung mga paa niya. Okay. I think na-imagine ko naman siya. Okay, medyo hindi sila madaling ipasok dahil patagilid yung mga butas nila. Tingnan natin. Kailangan ko lang may maumpisahan na isa. May sumakses lang ako na isa. I think magiging madali na to. What the heck? Ba't tayo pumasok? Okay, I think yun na yun. Let's go. Okay. Alright. At least okay na to. Okay, one down. Let's go. I think kailangan kong gamitin pati yung paa ko para sumakto yung butas nitong frame niya dun sa mga galamay. May ako na ilalak yan. Pero, next. Higpitan na natin silang lahat. And, okay. Nice. Okay. Next. Okay. Ito ay, tama ba? Yeah, isasaksak lang daw siya dito. Kumapit siya. So, paano pa siya? Okay, madali siya ilagay, madali lang rin siya alisin. Paano nangyayari yun? Okay. So, okay na yan. Step 2, napakadali. Step 3, I think dito ako mag-struggle. Kailangan ko na nung likod at saka itong backbone. Wait. So, itabi na muna natin to dito. And ikaw, kailangan kita. And ikaw. Okay. Let's go. Okay, kailangan ko daw yung kahon na pinaglagyan niya para pagpatungan itong step na gagawin.
Okay. So, asa na yun? Okay. Lalagay daw ng paganito. Tapos ito, dapat yung patulis, nakapaganon. Okay. Okay. So, kailangan ko muna sila ipasok lahat bago higpitan kasi based sa experience, pag hinigpitan mo yung isa, usually nagkakaproblema na sa pagpasok ng mga remaining. So, kalmang pasok lang. Nice! Higpitan na natin. Okay, ito na yung last. So ito na yung likod niya. Okay, very nice. Next! Hindi ko sure kung kailangan ko pa ba ulit nung box. So far, so good. So far, mabilis lang. Okay, kailangan ko pa rin daw nung box. Ang ikakabit na natin ngayon ay ang upuan. Oh my God, mukhang ito yung pinaka-complicated sa kanilang lahat. Oh, may nakalimutan ako sa number 2. Akala ko napakadali lang nung number 2. Wait. Nakalimutan ko, ikakabit na rin daw pala yung mga gulong dun sa paa. And, paano ko ba alisin to? Actually, kilalagay pala muna yung mga gulong bago ikabit to. Masyado akong naging excited kanina. And alam ko madali lang rin to kasi na-experience ko na to sa mga upuan namin dati. Papasok lang sila ng kusa. And kusa rin silang maayos kapag inupuan na, kusa rin silang babaon kapag ano ba may struggle sa pagbaon sa kanila. See? Dali lang. Okay. Oh. Last one. And kapag may mga maluluwang, sa silang maayos kapag inumpisahan ng upuan to. And saka natin ilagay ito. Perfection. Ang smooth ng gulong niya. Nice. Okay. Kailangan nakita ulit. And then, yung likod na yung kailangan ikabit. Okay. Pre-install all 4 screws. Ikaw. Okay. Wait. Okay, medyo parang ang dami-daming kailangan isipin. Kailangan ko ng mga siguro 1 oras para intindihin to. Wait lang. Parang ang dami-daming step nung step number 4. Pero unahin natin yung... Okay. I think unahin ko na to. Kasi parang feeling ko siya yung pinaka-complicated na piece sa kanilang lahat. And so, dapat daw... Okay. Nakapaganito. Tama ba? Wait lang. Okay, wait. Okay, mali yung positioning ko. So, okay. At pag ganito siya. Tapos, ito ay pag ganito. I think. Oh yeah. Oh my God. Kailangan kong baguhin yung pwesto ko. Kasi nalilito akong sundan yung instruction kapag iba yung pwesto ko sa kanya. So, actually complicated. Wag na lang muna to. Ayokong pasakitin yung ulo ko. Medyo mas simple tong isa. So, ikabit na natin to muna. Pero ano yung mga screws na kailangan ko? K. Okay. Letter K yung kailangan ko na screws. Diyan ka muna. Okay. Saan yung mga screw? Oh my God. Kailangan mabilisan dahil... Okay. Hindi ko naman kailangan higpitan pa kaagad. Alright. Okay. Ito na yung moment na kailangan kong higpitan. Nice. I think magandang strategy nga na unahin mo na yung mas simpleng step kaysa sa mga mas complicated na step. Okay. Okay na yan. Ayokong higpitan ng sobrang mahigpit. Parang may siwang dito. Next! Wait lang. Hindi ko talaga maintindihan kung paano siya dapat nakapwesto. Asan na yun? Okay. So, pag ganito ba? What? Okay, I think pag ganito nga dapat siya. Kaso, wait. O pag ganito. Front. Okay. So, dapat pag ganito siya. Kaso natakpan na nito. So hindi ko na siya masagad.
kailangan kong alisin muna ulit tong mga to dahil kailangan nakasagad to sa ilalim nitong inaalis ko na to kung ano man. And kailangan lahat ng 4 tuloy unscrew. Well, yun din kasing nasa instruction talaga. Pero nalilito lang ako habang tinitingnan sila kanina. So, okay, hindi ko naman kailangan alisin lahat. Kailangan lang maisiksik to dun. Hindi pa, kulang pa. Luwangan pa natin konti. Okay. Papasok na ba? Come on. Okay. Kailangan pa ng mas maluwang na maluwang. Oh my God. Wait. Okay, nagkasya na yung dito sa kabila. Sa kabila na lang. Okay. Okay, okay na yan. So, lagyan natin yung screw. I think mabilis na lang to na. Naintindihan ko na siya. Ang problema ko, sumasakit yung tuhod ko kakaluhod. Wait lang, kailangan ko ng malambot na luluhuran. Okay, lagay lang natin lahat ng screws. And saka ako sabay-sabay silang hihigpitan. Pumasok ba to? What the heck? Okay. Okay, oras na para higpitan silang lahat. Higpitan na ulit natin to. Dahil ito na yung tamang panahon. Okay. Last one. Yes, okay. Let's go. Next step. Meron pang ibang screws na natitira. I can't believe na. So, kailangan na siyang ipatong. God, wait lang. Pwede na daw siyang ipatong dito. Oh my God. So, ang simple niya lang. Hindi ako makapaniwala na natapos ko siya. Subukan natin. Oh, mabigat. Ang bigat niya. Wait. Pumasok siya. Okay. Nice. And leather siya. Although, ayoko nang... Sa Pilipinas, walang problema yung leather. Pero dito, ayoko ng leather kasi ang lamig ng leather, lalo na kapag halimbawa, matagal mong hindi inupuan. So sa unang upo mo, malamig kagad siya. Hindi katulad nung iba na parang pag halimbawa cotton or ibang material yung gamit. Pero, this is so nice. Gusto ko na siya ilagay dun sa kung saan kami nag-o-office. And sobrang kalat ng lugar na yun. Storage space talaga dapat to. Pero dahil wala naman kami masyadong i-store, ginawa na namin siyang parang office, ganyan, productivity area. And kinakabahan akong i-adjust yung lamesa kasi nung huling beses na in-adjust namin to, wala pang mga nakalagay na monitor. Ang dami naming nilagay. So, kailangan ko lang siyang i-adjust sa level na komportable ako. Pero make sure ko na walang mga mahagip na bagay-bagay. Oh my God. Ito na ba yun? Perfect na ba? Hindi ko sure kung ibababa ko pa konti. Wait. This is perfect. Let's go. Yeah. Success. Success tong sakit ng katawan ko. Success tong, hindi yung lamesa, itong upuan.